Magandang gabi sa lahat at sa ating tagapakinig ng ating kwento. Ngayong gabi, ang inyong maririnig na kwento ay hango sa totoong buhay na pangyayari. Pero bago natin simulan ang kwento, please like, subscribe, and hit the notification bell below para ma-notify kayo pa nag-upload kami ng bagong kwentong katatakutan. Ang kwentong aking ibabahagi ay galing sa ating tagahanga. Pero wag na daw natin siyang pangalanan. Noong unang panahon daw sa Bacolod, nakatira sa isang liblib na lugar ang ating sender. Noong unang panahon sa probinsya ng Bacolod, merong binata, pero wag na nating pangalanan. Isa siyang masipag na bata, matulungin sa magulang, laging ito sumasama sa magulang kung saan ang may trabaho. Noong isang araw, nag-usap-usap ang pamilya tungkol sa isang trabaho na kanilang gagawin. Habang kumakain sila sa tanghalian, pinag-uusapan nila yung trabaho na kanilang gagawin sa kampo. Magtatabas daw sila ng tubo. Nung araw na yon, maaga nagising ang magpamilya para pumunta sa bukid para sa isang trabaho na gagawin. Masaya sila nung araw na yon habang gumagawa ng kanilang trabaho dahil magkakasama silang pamilya sa kanilang ginagawa. Yung binata ay masipag talaga magtrabaho. Dahil nga sa hirap ng buhay, nagpupursigi ito para may pangbaon nito sa paaralan. Lumipas ang mga araw, natapos nilang gapasin ang tubo sa kabilang parte ng kampo. Kaya agad naman silang lumipat sa kabila para maumpisahan nila ang kanilang gawain. Habang abala ang lahat sa paggapas ng tubo, yung binata ay tahimik na nagtatrabaho dun sa kabila ng kampo. Habang siya'y nagagapas ng tubo, naalala niya pala yung kwento tungkol sa isang babae na ginahasa sa tubuhan na iyon. Pero di alintana ng binata ang mga pangyayari nung panahon na iyon. Habang sila'y nagtatrabaho, di nila namamalayan na medyo takip silim na pala. Kaya napagpasyahan ng magkamag-anak na umuwi na sa bahay para makapag-ayos at makapaghanda para sa hapunan. Pero yung binata ay nagpaiwan para matapos agad ang kanyang trabaho dahil kinabukasan nga ay may pasok na. Habang padilim na ang paligid, ay sigilag sa trabaho ang binata. Nang medyo madilim na, nagpahinga saglit ang binata para uminom. Laking gulat niya nang may maaninag siyang babae sa bandang dulo. Sa kabila ng tubuhan, na tila bang may isang babaeng nakatayo lang sa bandang gilid ng duguan. Agad naman nakaramdam ng takot ang binata at tumindig ang kanyang balahibo sa kanyang nakita. Pero di siya nagpadala sa kanyang takot. Maya-maya pa ay nagayos na ang mga gamit ng bata para umuwi. Pero laking gulat niya nang makita niya yung babae na andun sa harapan kung saan siya papunta ng direksyon. Nang liliko na siya sa kabila andun ay agad yung babae na para bang nag-aabang sa binata. Pero nagtangkang kausapin ng binata ang babae at bigla itong nawala. Kaya dumiretso sa paglalakad ang binata sa katubuhan. Mabilis ang kanyang lakad at napakapaligid sa kanya ang nagtataasang tubuhan. Maya-maya pa'y di niya alam kung saan siya patungo. Yung kanyang dinadaanan, di niya kasi makita
ang kanyang patutunguhan dahil sa dilim at sa nagtataasang tubuhan. Maya-maya pa'y nakarating siya sa dulo at doon ulit nagpakita ang babae na medyo malapitan. Doon niya nakita yung babae na nakalutang na may dugo sa mukha. Takot na takot yung binata sa mga oras na iyon. Agad naman pumikit ang binata at nagdasal. Pagkadilat ng binata, laking gulat niya dahil nasa gilid na siya ng highway. Agad naman itong umuwi sa kanilang bahay at pagkadating sa kanila, agad naman ito nung ikinuwento ang lahat na nangyari sa kanya sa kampo. At doon na niya binahagi ang lahat. Doon sila nagkwentuhan. Maraming salamat. Maaring magbahagi ng inyong kwento para maitampok namin ito sa aming channel. Mag-email lang sa aming email address.